Tunay nga ba na ang lugar na ito ay makasaysayan? Halina tuklasin natin ang isa sa itinuturing na makasaysayang lugar, ang Kawit, Cavite. Dito sa Kawit, Cavite, matatagpuan ang bahay ni General Emilio Aguinaldo. Noong Hunyo 12, 1878, buhat sa gitnang bintana, ang watawat ng Pilipinas ay opisyal na winagayway habang buong pagmamalaking tinutugtog ng banda ng San Francisco de Malabon ang Marcha Nacional Filipina na ngayoy pambansang awit ng Pilipinas. Ang bahay ni General Emilio Aguinaldo ngayon ay isa ng museo. Halina't pasukin natin upang malaman ang kasaysayan na mayroon dito. Ang pangalan ko ay Leon Aldea. Ako po yung official museum guide ng Aguinaldo Shrine at mula po ako sa Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Ano po ang kasaysayan ng bahay ni General Emilio Aguinaldo? Kasaysayan in the sense of yung naging parte nito sa ating kasaysayan bilang Pilipino or sa Pilipinas. Yung bahay po, ito po yung lugar kung saan po ipinanganak si General Emilio Aguinaldo. So ito po yung kanyang birthplace. So dito po siya ipinanganak, kasama po yung mga naging kapatid niya, no? At si General po ay pang-pito sa 8 magkakapatid at bunsong lalaki. And then during the Declaration of Independence po, so dito po yung ginanap din sa kanyang bahay, June 12, 1898 po, doon po sa harapang bintana po ng bahay. So sa ngayon po, ito po ay isa ng balkonahe. Pero during the Declaration in 1898, bintana lang po talaga siya. So nadagdag lang po yung pinaka-balkonahe at pintuan taong 1920. Makikita ang napakaraming kagamitan na nagmula pa sa kasaysayan. Makikita rito ang iba't ibang personal na kagamitan ni General Emilio Aguinaldo, tulad ng damit, sombrero, sapatos at iba pa. Makikita rin ang iba't ibang pangyayari na naganap noon. Dahil sa patuloy na paglusob ng mga Espanyol sa Cavite, umurong ang mga revolusyonaryo patungong Bulwakan. Itinalaga ni General Aguinaldo ang biyak na bato bilang himpilan ng pamahalaang revolusyonaryo. Makikita rin dito ang National Philippine Flag na idinisenyo ni General Emilio Aguinaldo noong 1898 na iniladlad noong Hunyo 12 ng Proclamation of Independence na itinahi naman ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong. Matatagpuan din ang mga sandatang pandigma at marami pang makalumang kagamitan noon. Sa ikalawang palapag ng bahay ay matatagpuan ang silid-tulugan ni General Emilio Aguinaldo kasama ang kanyang asawa at mga anak. Dito, ang formal na silid-kainan o sa malaking mesang gawa sa kahoy, kumakain ang mga piling panauhin ni General Emilio Aguinaldo kung may mahalagang okasyon.
buong Pilipinas, technically, ito po kasi yung site ng Declaration of Independence po natin. So, importante siya kasi dito natin ipinahayag na tayo ay malaya na mula sa mga Kastila. No? And from here, dito na po nag-start na bumuo si Aguinaldo ng mga hakbangin para po ma-inaugurate tayo as the first Philippine Republic, which is the first republic here in Asia. Matatagpuan din sa Kawit, Cavite ang labanan sa Binakayan at Dalahican, na ang tinitingnan ang unang malakihang panalo ng mga Pilipino laban sa mga Kastila na bahagi ng himagsikang Pilipino. Pagkatapos nito, naging malaking parte na ng kasaysayan si General Emilio Aguinaldo. Umabot pa ng 4 na buwan ang mga Kastila para makabawi mula sa malakihang pagkatalo nila sa labanan. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Naniniwala ang Logia Primera Luz Filipina bilang 69 na malaki ang kontribusyon ng mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa bansa. Kung kaya't kinakailangang ayusin ang mga dambana at monumento na ipinatayo para sa mga ito bilang patunay na pagpapahalaga ng kanilang gawain at kabayanihan. Kaisa ang Primera Luz Filipina Lodge bilang 69 sa buong bansa sa pagdiriwang ng ika-159 anibersaryo ng kaarawan ni Dr. Jose Rizal. Isang orihinal na tradisyon ng kawit na nagaganap tuwing besperas ng Pasko. Isang dramatikong pagsasalaysay sa paghahanap ni Birheng Maria at Jose sa Bethlehem ng isang lugar na matutuluyan na tinatawag na panuluyan. Ang reenactment na ito ay nangyayari sa mga lansangan ng kawit na may iba't ibang float na naglalarawan ng iba't ibang mga eksena sa Biblia mula kina Adan at Eva hanggang kina Maria at Jose. Ang panuluyan ay nagaganap sa ilang mga bahay at ginagawa sa pag-awit hanggang sa umabot sa 300 taong gulang na St. Mary Magdalene Church of Kawit, kung saan ang Birheng Maria at Jose ay tinatanggap ng mga anghel sa isang higanting Belen, nativity scene, na sumasaklaw ang buong retablo o altar ng simbahan. Ang mga awiting ginagampanan ng mga anghel na ginagampanan naman ng maliliit na babae ay kadalasang nasa Espanyol at Tagalog. Simbahan ng Kawit. Unang pinamahalaan ng mga paring Heswita. 1624 ipinatayo ang unang simbahang yari sa kahoy. 1638 sa patronato ni Santa Maria Magdalena. Sa tulong ng 6 na pamilyang Pilipinong taga-Silang at Maragondon. Inilagay ang panulukang bato ng kasulukuyang simbahan. 1737 winasak ng bagyo ang bubungan. 1831 inilipat sa pangangasiwa ng mga paring sekular. 1768 at mga paring Recoletos. 1849 sa simbahang ito, bininyagan noong 1869 ang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas, General Emilio Aguinaldo. Inayos sa tulong ng iba't ibang samahang pangrelihiyon ng kawit at ng iba pang mga butihing mamamayan ng Cavite. 1900. Ngayong Hulyo 2024 hanggang 2025 ay ipinagdiriwang ng Simbahang Kawit ang 400 Years of Evangelization.
Natunghayan natin ang makasaysayang lugar sa Kawit, Cavite.